Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Maraming po salamat. Kaya natin to. Hello, howdy, mga kaigsunan, mayong udto or mayong hapon kaninyong tanan niya napunta sa atong tulumanon ang Radyo Mindanao. Inaot nga nalang kaya punta sa mayong kabubuton, sa mayong panglawas, sa mayong pangisip, karong adlaw, kinahanglan nga ato din ang bantayan ang atong kaugalingon mga kaigsunan. Kay lisod na kayo o bananglit na atay gibati ba? Okay? But anyway, kanang mga tigpaminaw sa atong tulumanon, bisag magkatong wala na minaw sa atong tulumanon, paliw lang ingon sila nga kami mo ingon nga maayong hapon kaninyong tanan. Alright, daghang salamat, brother. Welcome mga kabigan sa inyong programa, ang Radyo Mindanao. Ito pa rin ang inyong balingkod, Alzinto, nagsasabing isang mainit na hapon. Napakainit mga kabigan, 39 degrees Celsius. Marikina also Celsius. Diyan sa Basilan, good afternoon. At syempre sa lalawigan ng Sulu, sa opisina ni Governor Toto Tan. Araw-araw nakikinig sa atin. Ayun, nag-text. Basahin natin, siguradong sambagaling ito. Ay, sa Davao. Sa Samal Island. Huwag daw kalimutan batiin ang mga taga Samal Island. Diyan sa La Isla Bonita Beach Resort. At syempre, sa Punta del Sol Beach Resort. Nakikinig sila. Good afternoon sa inyo lahat, mga kaibigan. Sa Tawi-Tawi, buhay na naman ang Tawi-Tawi, mga kaibigan. Yung mga minero dyan. Yung mga nickel miners sa Languyan, Tumbagaan Island. Nako, maawa naman kayo sa isla. Para ng surface ng ibabaw ng buwan ng ang mga dyan, lugar. Yung lupa, mga kaibigan, ako po. Lupang pula ang kinakalkal at isinasakay sa malalaking barko papuntang China. Ang lakas kaya ng nickel mining dyan sa Languyan. So wala na si Manay Gina ngayon, tuloy ang party. Partihan. At syempre sa Sabah, Malaysia, ating mga kababayan na nagpapakahirap magtrabaho, TNT, tago ng tago. Yung mga LGBT dyan na sumasakay, pumapanik sa barko upang aliwin ng mga seaman. Aliwin, minamasahe, manicure, pedicure, at iba pa. Dyan sa Tawau, sa Lahadatu, Semporna. Ang dami natin mga kababayan dyan, mga kaibigan. Nagtatrabaho, nagpapakahirap dahil walang sapat na trabaho ang ating gobyerno para sa lahat. Yung gustong magtrabaho dyan sa Malaysia, sa Sabah in particular, kumuha kayo ng passport, huwag kayong tatawid. Ako po. Matagal tayong nagtrabaho dyan sa Lahadatu. Alam natin ang style dyan. Kaya kailangan, may passport kayo. Pag wala kayong passport, magiging gatasan kayo ng kung sino-sino dyan. Pati kapwa nyo Pilipino, lolokohin kayo dahil sa pera. Kaya ingat, huwag masyadong magbibilad upang hindi kayo matiktikan ng immigration.
Kung meron lang sanang trabaho sa ating bansa, maraming mga Pilipino, I'm sure, ay hindi na mag-a-abroad. Dahil yung mga illegal na nagtatrabaho dyan sa Sabah, Malaysia, nako. Pero kahit illegal, mataas pa rin ang sahod. Ang problema lamang, wala silang security of tenure. Tago ng tago, kaya nga tinawag na TNT. Kakaawa. At syempre, yung mga nakikinig sa atin dyan sa Ipil, nag-text kanina ang Sukgang family dyan sa Birds of Paradise. Nakikinig daw sila every day. So isang mainit na hapon, magandang hapon sa inyo lahat dyan sa Sukgang, sa Birds of Paradise. At syempre sa Kabasalan, nakikinig din daw sila. Nag-text ang pamilyang Danda. Good afternoon sa pamilyang Danda sa Kabasalan. At sa lahat na rin ng mga nakikinig sa iba pang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Sa Zamboanga del Sur, Pagadian, dyan sa Kismet Cable, every day is a fine day because of Radyo Mindanao. Wow. Sabi pa nila. Sip-sip. Nagpapa-plugging lang tong Kismet Cable pero magandang hapon sa inyo dyan sa Kismet, mga kaibigan, kay Richard, kay Sir Richard, at sa lahat na bumubuo ng Kismet Cable. Kismet, ano yan? Ilonggo word, diba? Ibig sabihin yan ano ba yung Kismet? Fate. Yung kapalaran. Fate. F-A-T-E. At syempre sa Zamboanga del Norte, Duterte, 31, Du32, mga ka-DDS, mga kaibigan, mga Duterte, diehard Duterte supporters, hindi double death squad, diehard Duterte supporters. Good afternoon. Nakikinig sila sa atin ngayon. Bueno, mga kaibigan, may mga reklamo na naman dyan sa Zamboanga City. Panay-panay na naman ng blackout, power outages, power surges. Ano ba nangyayari? Minumura ng mga consumers yung Zamboanga City Electric Cooperative. Pero pagkakaalam natin dito, karamihan ng blackout sa Western Mindanao, pati na dito sa Misamis at sa Lanao provinces ay dahil sa National Grid Corporation of the Philippines. Dahil nung isang araw, nako po, dahil daw sa puno ng nyog, tumama dyan sa isang system nila sa kuryente. Kaya nag-trip. Ilang oras din nawala ng kuryente ang buong Zamboanga Peninsula, buong Western Mindanao. Pati na rin ang buong Misamis. At ganoon na rin sa Lanao del Sur, dahil yung Agus Baloi line, ito yung apektado. Inamin to, mga kaibigan, ng NGCP. Kung di nyo na itatanong, itong National Grid Corporation of the Philippines ay isang pribadong consortium at 40% niyan ay pag-aari ng China, ng Chinese government. At yung nalalabing 60% ay pag-aari naman ng mga Chinoy, grupo ni Henry C. Tapos hindi nila mabigyan ng proteksyon yung kanilang mga power pylons, yung mga steel towers. At every time na binobomba to, sinisisi nila yung militar dahil hindi raw binabantayan ng militar. Sinisisi nila yung mga may-ari ng lote, ng mga lupa na kung saan ay naroroon ang kanilang mga tore. Dahil hindi raw kagad pinapayagan ng mga may-ari ng lupa na papasukin ng kanilang tao upang magsagawa ng repair. At sinisisi rin nila yung mga punong kahoy na tumutubo sa ilalim ng mga tore. Hey! Ang daming sisi itong NGCP. Nako, na pribadong kumpanya kayo. My goodness. Dapat kumuha kayo ng tao na magbabantay sa mga tore ninyo
Na magpuputol ang mga puno, naglalakihan sa ilalim ng tore. Na siyang magme-maintain yan upang hindi nyo sisisihin ng kung sino-sino. Baka merong bayawak dyan na dumaan ito, umakyat ng tore, sisihin nyo. Kagagawa ng bayawak. O kaya may unggoy dyan na may dalang ID na NGCP, umakyat na kuryente yun. Ako, nag-tripping. Isisihin nyo yung unggoy. Ang yaman-yaman ng NGCP, my goodness ha. Ang ginagawa lamang yan i-provide yung transmission, magtayo ng tore, ilagay doon yung kawad ng kuryente, tapos na. Paanda rin na. Di ba? So ganyan mga kaibigan, ganyan ang ating araw ngayon. Oo, katuganing miaging Domingo ba ito mga kaigsunan, no? At tingalan ta na diyan sa lungsod Sumbuanga mga kaigsunan, tawman ako. Murag gabi hantod magkadlawon mga kaigsunan. Walay kuryente. Diyan sa lungsod Sumbuanga, halos daw nga kalahati. Diyan sa Mindanao nga walay kuryente. O niya, ang gisisi ngayon sa dito sa katasan mga kaigsunan, ang kahoy o katong lubi bitaw nga natumba paingon dito sa ilang kuryente. So mauna mga kaigsunan nga na blackout. Wala halos nga kalahati tunga sa Mindanao nga walay suga sa bahay po ning kining kanang kahoy nga kanabitang lubi. Lubi ang ilang gipasangin lang mga igsunan nga natumba ang lubi paingon dito silang kawad. So mao na Lubi unsa man tong lubi? Lubi bitaw kanang sa kuampa sa amua pa na niyog. Oo. Lubi bitaw, niyog. Coconut trees. Natumba na dito. Hala. Tibuok sa Buanga. Tibuok halos kalahati sa Mindanao. Di suga mga igsunan. Mga pastilan, init kayo kadlaw nan murag alas 2 pasado naman itong naay suga mga kaigsunan. So mauna sayod naman ta kanang National Grid Corporation mga kaigsunan ang katag-iyaan na nagasuporta na mga inchik, di ba? 40%. Unya ang 60% nailangga po inchik, nailangga po pero namin kadugo nga kung saan ay kadugong incheck ba. So 60% so muna na nagsilahan ng mga kaigsunan, di ba? So saon na naman karon nga ambot nga nung di man sila maka secure ni anang ilang giingon nga kuryente pa ingon diristo ang mga kaigsunan, di ba? Ang ilang basulon ang tag-iya sa yuta di man po nila bayaran. Kanya ang basulon nila ang tanang magkahimong kadaot silang kuryente, basulon nila ang tanan. Di ko sila makasecure sa ilang sa ilang mga kuryente diha. Himong lang butang silang tower mga igsunan. Onya kaya po yung mga kauban po natong sa lawayon, madod pa sa Jupagano, nabutangan ng bomba, pabutana. Kanya matumba, mawala na po natong kuryente, mawagtang na po ng atong kuryente mga kaigsunan. So, ang ilang sisihon na po, ang adong militar. Ayan ako, naunsa naman na, ang adong militar. Ang anong ipasagdan man, di lang po nang nabantayan sa militar ng atong ilahang kuryente diya, di ba? So, kinaalam mo, gasto po sila gamay ba? Correct. Diba? Ganyan talaga. So, kailangan bantayan natin mga kaibigan, magtipid tayo sa kuryente. Para maiwasan natin yung sobrang overloaded dahil sa Zamboanga City, panay-panay na blackout. Oy, nakikinig sa atin sa Cotabato City. Yung Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yung pagsisikap nitong si Governor Mujib Hataman na i-address yung extremism at terrorism. Kahapon diniscuss natin lengthily mga kaibigan yung katatapos lamang na Ulama Summit na sinimulan ng ARMM sa ilalim ni Governor Mujib Hataman. Mahaba yung diniscuss natin kahapon dahil talagang importante ang role ng mga ulama, ng mga imam, ng mga religious sectors, at hindi lang yan, lahat tayo. Tignan natin kung makokontak natin si Director Amir Mawalil ng Bureau of Public Information upang makakuha tayo
ng karagdagang balita o detalye. Dahil ang pagkakaalam natin nito ay matapos nung matagumpay na Ulama Summit ay posibleng i-duplicate to sa municipal level sa 5 lalawigan ng autonomous region. Andiyan na ba si Director Mawalil? Tignan natin mga kaben. Hello? Hello. Ay, good afternoon, Director. Hello, good afternoon kasamang Al at sa lahat ng nakikinig ng iyong programa. Oo, pasensya na, Director Amir Mawalil. At dinidiscuss namin kahapon yung nakaraang Ulama Summit dyan sa Cotabato City. At pagkakaalam namin, itong si Governor Mujib Hataman ay naging matagumpay dito sa forum at posibleng ma-duplicate daw ito sa iba pang mga bayan sa lalawigan ng sakop ng ARM, Director? Yes, kasamang Al. Yun nga, tama yung sinabi mo kanina, na last week nagkaroon tayo ng 3-day na Ulama Summit at ay dinaluhan ng mga respetadong mga religious leaders mula sa Autonomous Region ng Muslim Mindanao. At ang pagkakaalam ko ay hindi lang galing sa ARM yung mga religious leaders na nag-attend. Meron din galing na outside of ARMM. So nagpapasalamat tayo that despite nung short preparation na meron tayo, dahil nga kailangan natin i-conduct yung summit before the holy month of Ramadan starts, which is I think next week magi-start yung month-long fast ng mga kapatid nating Muslim sa Pilipinas. Oo, itong Ramadan, ibig sabihin to wala tayong pasok o sa ARM o may pasok pa rin, kaya lang may oras. Meron pa rin. Meron pa rin naman. Sa ERMM kasi medyo adjusted yung working hours ng mga, especially yung sa government sector. Alright. Pero kagabi, parang may nakita ako na nagpalabas din ng, actually standing kwan naman siya, policy ng civil service na bigyan ng consideration itong mga kapatid nating Muslim sa pag-observe ng Ramadan. Consideration in terms dun sa working hour na kailangan nilang i-fulfill during the weekdays. So, I hope yung ibang agencies ng national government ay mag-comply din dito sa policy na to. Okay. So, mabalik tayo dun sa Ulama Summit. Ano ang napagkasunduan during the summit bago tayo pumunta roon sa posibleng sa municipal level magkaroon din ng similar fora itong mga ulama, mga religious leaders, mga various stakeholders? Ano ang napagkasunduan doon sa summit natin? So kasamang nagkaroon ng level of doon sa among the religious leaders doon sa pag-confront ng issue ng terrorism dito sa ARMM, kung ano yung pwedeng makontribute ng mga religious leaders natin. Alam naman natin kung gaano ka-complex yung problema ng terrorism, hindi lang sa ARMM or sa Mindanao, sa Pilipinas, and maging sa buong mundo. So, kinukuha natin yung inputs or yung mga pwedeng maging insights or yung mga insights ng mga religious leaders in terms doon sa pag-counter nung government sa terrorism. Kung matatandaan natin last year, I think December last year, sinabi din ito ni President Duterte yung threat nung terrorism hindi lang sa Mindanao ay medyo nakakabahala na. So, maliban doon sa laban niya sa droga, yung policy niya sa against drugs, binibigyan din natin ng importance yung mga measures na pwede nating gawin para ma-counter yung problem sa terrorism. Okay. So, meron na palang pledges to mga ulama. Dapat noong pa nila ginawa yan. Di ba? Nagkaroon naman ng yung discussion naman talaga. Yun talagang
talagang engrossed yung mga religious leaders doon sa mga nanggaling sa mga provinces, sa mga municipalities. Kasi nagkaroon ng mga, kumbaga, naklaro yung mga issues na dati ay, kasi kung mapapansin mo kasamang yung discussion naman ng mga ito, mga few years back ay kinukonsider na hindi naman tabu pero hindi dinidiscuss sa community. Correct. So, magandang venue yung platform, yung summit, para mabigyan ng linaw yung mga issues na nagko-contribute dito sa sabihin na natin paglaki ng threat ng terrorism. Kaya lang dapat siguro yung mga Grand Mufti, yung mga Mufti, mga Imam, malaki ang role diyan, lalo na pag during the Friday prayers, may mga sermon yan. Kaya lang ang pagkakaalam ko, baka marami sa kanila ang medyo nag-aalala sa kanilang kaligtasan kung magsalita sila against extremism, terrorism, influence ng ISIS dito sa Mindanao. Diba? So, yun ang problema dyan. Tingin ko lahat naman talaga may risk pagdating sa terrorism, lalo na sa pag-counter. Kasi kahit yan naman kami sa regional government, talagang nung kinonduct namin yung summit, talagang kailangan din namin mag-beef up ng security doon sa loob mismo ng compound, kasi hindi naman biro yung idea na mag-host ka lang ng isang summit na that will run contrary doon sa idea ng mga grupo ng mga terrorist ng grupo sa ARMM. So, tingin ko kahit naman sa amin, may threat din naman. Even kay Governor Mujib Bataman, talagang merong ng pinalabas na statement yung Dawla Islamia na parang, tingin ko nga, hindi na siya veiled threat Talagang threat na parang eto, si Governor Mujib ay nagkakaroon ng initiative para kuhan. So, parang sabi nila, hindi naman daw yung kuhan kasi sabi nila, ang claim nila is mujahideen sila. So anyways, ganun din naman kaya nga sabi ni Governor Mujib, kinocall niya yung mga local government unit na protektahan din yung mga religious leaders o yung mga ulama sa kanilang mga municipalities and community. So dapat ganun dapat shared yung tingin ko, shared yung advocacy or responsibility doon sa pag-protect ng mga stakeholders na tingin natin na yung magiging key para ma-counter yung terrorism. Okay, siguro dapat suportahan to ng national government kasi sa ngayon napupunan namin na walang suporta o kulang ang suporta ng national government sa logistic, mobilization, sa information campaign, education para ma-propagate yung Islamic principles and values para hindi naman maligaw yung landas ng ating mga kababayan. Well, kasamang yung terrorism, bagamat medyo malaki yung talagang kung volume pa talagang malaki yung threat ng terrorism. Pero ito kasing problema ng terrorism, like yung sa Ulama Summit, iniisa-isa namin yung mechanism na pwede naming gawin sa regional government. Kumbaga, kung may Ulama Summit against terrorism, baka pwede ring i-engage natin yung mga kabataan na pwedeng mag-discuss ng mga measures kung anong pwede nilang gawin. Although not as not as aggressive as doon sa mga role ng ulama, baka pwede rin natin i-engage yung mga kababaihan because sila yung mga gatekeepers ng mga tahanan kung saan yung mga nare-recruit na kabataan ng mga terrorist group na to ay pwede siguro yung mga kababaihan magsabi na sa kanilang anak na ganito, ganyan. So, dapat talaga shared Dapat yung sectors ng society i-engage dito sa laban sa terrorism, laban sa drugs, laban sa lahat ng haram. Lahat ng problem ng society. Kailangan talaga magkaroon ng shared na
shared na actions. Alright. Ikaw being also the executive director ng Bangsa Moro Youth, ano ang mga advocacy na ginagawa ninyo ngayon, mga programa para sa mga kabataan? Diyan sa ARMM, of course, pati na yung mga Muslim youth natin. Kasama may mga ongoing na consultation at saka mga mga gathering or congress ng mga youth na ginagawa natin. Pero at the same time, gusto rin natin matapos ang mga ito ng mabilisan dahil gusto rin natin mag-move sa development track. Kumbaga, although wala namang naka-lodge na program or talaga malaking program on development like livelihood para sa mga kabataan, pero gusto namin maging agent. Kumbaga, kung may mga pwedeng mga programs sa mga line agencies na pwede namin i-connect sa mga kabataan like for the out of school youth, baka pwedeng yun ang mag-focus kami doon. So hinahanap namin ngayon yung kino-complete namin ngayon yung profiling. Although meron na kaming mga initial na profile na profile ng mga out of school youth sa mga island provinces and also sa mainland, gusto namin dagdagan pa to para ma-turn over namin, ma-refer namin sa mga concerned agencies yung mga issues na pwedeng i-address nila sa community. Oo, yung Regional Legislative Assembly ba, meron ba silang mga proposals, mga laws, mga bills na magbibigay ngipin dito sa ginagawa ng ARMM para lalong mapaunlad yung yung region o kaya yung mga lawmakers natin sa Kongreso? Yung Regional Legislative Assembly naman kasamang AL ay talaga mandated talaga na magbigay ng support sa regional government in terms of legislative work. Yearly naman meron silang ginagawang pinapas nila yung Public Works Act, which I think comprises ng bulk ng budget ng region's infrastructure. So maraming may mga measures silang pinopropose ngayon to strengthen yung efforts ng regional government dun sa development side. So yes, sabi ko nga kanina, shared naman yung effort ng legislative at saka executive sa ARMM para mag-contribute dun sa welfare ng mga kababayan natin, ng ating mga mamayan sa ARM. Sana lalo pang lumawak yung information campaign, di ba? Against terrorism, against extremism. Dahil hanggat walang stable peace and order, yung ekonomiya natin talagang mahirap lumago. Although sa ARM, I heard na lumago ang 2016 ng several points, di ba? Medyo yun nga, para sa atin, dahil last 2015 medyo bumaba tayo. Understandable din naman kasi may maraming nangyari on that year. Pero last year nagkaroon tayo ng improvement from positive to from negative to positive. At inaasahan na but kahit na nag-improve ng ilang points or from negative to positive, kailangan pa rin natin i-achieve yung target natin. Ay ang alam ko meron talagang certain specific target yung regional government doon sa gross regional domestic product. Pinag-ibayuhan natin na talagang ma-achieve to. Marami kasing factor kasamang AL. Kailangan din talaga mag-participate ng mga kababayan natin sa ground in terms doon sa pag-contribute sa pag-angat ng ekonomiya ng ARMM. Well, oo nga. Pero talagang, itong 2017 is really a very good year for ARMM. Una, nagkaroon na ng direct flight from Cebu to Maguindanao. And then secondly, yung Universal Robina Corporation, nag-place ng purchase order for the pagbili ng 10 tons of Robusta coffee sa Sulu. Yes. Sa Agrarian Also, Reform yung Community. sa Sulu, meron din atang bagong although medyo maliit lang, pero that would contribute doon sa
sa movement ng Yeah. mga tao kasi dati 'di ba nagbabarko sila for how many, I think for a year or two na simula nung na-stop yung flight. Pero hopefully magkaroon din ng kwan sa Sulu kasi ang laki din ng potential. Also sa Tawi-Tawi talagang stable yung 2 flight per day. Ay, ngayon yata Papunta. meron ng flight uli from Zamboanga to Jolo. At Yeah, meron na. So, kausap yata ni Governor Totota ng Sulu Province yung mga airlines executive the other day dyan sa Garden Orchid Hotel, and I heard pati yung Philippine Airlines yata, gonna resume yung flight. So that's a good development, di ba? and hopefully mag-contribute din sa buong economy ng region. Yun din ang talagang inaasahan natin. Nung kahapon, nagjo-joke din tayo yung si Executive Secretary Liza Alamia na baka pwede magkaroon din ng flight mula Cotabato, Zamboanga, para din ma-bridge yung mainland arm. Although sabihin na natin na yung Zamboanga naman is not part of ARMM, pero talagang crucial part siya doon sa movement or transportation nung nung connectivity nung mainland and the island ARMM. Yeah, also I agree dyan Diba? Dapat talaga magkaroon kasi meron tayong Basilan, Sulu, Tawi-Tawi na nagpupunta ng Cotabato dahil yan ang regional seat. Dapat talaga may flight. Nagtataka ako kung bakit up to now walang flight ang Zamboanga Cotabato. Ano ang problema dito? Siguro pwedeng asikasuhin to ng ating ARMM leadership, di ba? Nilalabi naman natin kasamang but I think tama ka, this year talaga, and I think late last year medyo okay sa mga 5 provinces ng ARMM in terms of dito sabihin na natin may problema ng security, ng peace and security, pero nakikita natin na sa Basilan yung may steady na parang movement ng mga kahit yung local tourists lang sa Basilan. Also sa Tawi-Tawi makikita natin, I think for the last 3 years talagang merong, kahit sabihin natin na hindi pa ganun kalaki, pero ang dami na rin pumupunta sa Tawi-Tawi for tourism. So hopefully dito sa Sulu, kahit na sabihin natin may problema ng peace and security, with the upcoming development dito sa transport sector, magkaroon din ng ganong movement. So hopefully kasamang magkaroon ng mas marami pang development. Oo nga, ang daming problema sa Basilan, Abu Sayyaf, sa Sulu, Abu Sayyaf, sa Tawi-Tawi, piracy, sa Lanao, Mauti, sa Maguindanao, droga. Ang daming hawak ni Governor Mujib Hatawan. So kailangan talaga yung tulong ng community at ng mga stakeholders. And LGU, local government unit. Saka yung mga mga provincial governments, yung mga municipal governments, mayors. So kailangan magkaroon ng unity rito at for the single purpose of improving yung ating sitwasyon ngayon. Yes, kasama. May idadagdag ka pa ba, Director? Medyo na abala namin yung oras pa. wala naman. Okay na yun kasama. Yun pa rin panawagan natin na sana mag-take part pa yung karamihan sa mga kababayan natin sa ARMM doon sa mga development initiatives ng regional government. Alright, maraming salamat, Director Amir Mawalil ng Bureau of Public Information at Executive Director, mga kaibigan, ng Bangsamoro. Thank you very much, Director. Sukran. Maraming salamat. Thank you very much. Bueno, mga kaibigan, napakinggan nyo ang masipag si Director Amir Mawalil, ang hepe ng Bureau of Public Information at siya ring Executive Director ng Bangsamoro Youth. Ang daming talagang busy ngayon yung ARM. Yes. Meron tayong natanggap na text dito. Ano ba tong text? Kayo naman. Alam niyo naman, hindi natin pwedeng ere. Pero hello sir, ngayon lang si sino to? Si Mujib Hataman magpakabuti. Yung time ni Ninoy. Bakit naging time ni Ninoy?
Liberal Party. Itong si Governor Mujib Hataman, mga kaibigan. At siyempre kung sino yung sinusuportahan ng Liberal Party, sila magbibigay ng suporta sa isa't isa. Pero kung siyempre kung bago na yung administrasyon, siyempre yung loyalty mo medyo magbabago na rin at iba na ang takbo ng programa. Kung ano yung nagkaraan noon, huwag na nating kasi Oo. ang importante ngayon, yung sa ngayon ay talagang kumbaga sa ang tao ngayon nagbabago, di ba? Mhm. Kailangan natin pagbabago ngayon. Suportahan natin. Oo, kakunti na lang yung mga Liberal Party members. Saan na sila? Sa Senado at sa Kongreso, lahat lumipat na sa PDP laban. Sino mag-aakala na muling mabubuhay ang PDP laban kung hindi dahil kay Pangulong Rodrigo Duterte. Anyway, mga kaibigan, napakinggan natin yung pahayag nitong si Director Amir Mawalil dyan sa ARMM sa Office of the Regional Governor. Nandoon siya ngayon at siya yung pinuno ng Bureau of Public Information. Ito yung media center ng Autonomous Region in Muslim Mindanao at siya rin ang tumatang Executive Director ng Bangsa Moro Youth. So marami tayong natutunan ngayong hapon. Marami tayong naliwanagan kung saan ang direksyon ng ARMM. Pero maganda yung pasok ng 2017. Nagkaroon na ng direct flight from Cebu to Cotabato Airport sa Awang. Yan yung sa bayan ng Awang sa Maguindanao. From Awang Airport hanggang Cotabato City siguro less than mga 30 minutes lamang. At yung Awang din sa airport din makikita yung kampo, yung headquarters ng 6th Infantry Division na ngayon ay nasa pamumuno nitong si General Arnel de la Vega. So magandang hapon dyan sa ARMM sa Cotabato City at nakikinig sila sa atin. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Oo nga, at siya nga pala, nakikinig sa atin ngayon si Colonel Jake Jacob. Ayan, sir, magandang hapon diyan sa inyo. Siya po retired, at kasama po natin diyan doon sa Southcom noon. At siya pong umakyat dun sa mga kuryente dahil nasa nasa tawag dito, nasa communication ng assignment po ni Colonel Jake Jacob. So magandang hapon sa inyo. The only Colonel na umakyat sa mga kuryente, sa mga kawan, mga kaibigan, tumutulong dun sa pag-ayos ng mga linya ng mga communication diyan sa Southcom noon. Okay, but anyway, mauto mga kaigsunan, atong nadungugan ang interview natin sa director mga kaibigan niya sa ARMM. O concern lang ko dito katong about sa mga terorismo, sa extremism. Now, salamat to sa kay Governor Mujib Hataman diya sa ARMM kay lagi ang napasugda nila ang summit ba to? Yan ang kanang imbitar nila Ulama Summit. Yeah. Ulama Summit, imbitar gani nila ang mga ulama, mga ustads nga kining isgutan gani unsaon pagsugpo nining terorismo, kining extremism, mga kaigsunan kay nakahatag yun ng dakong problema din sa Pilipinas, dili lang sa Pilipinas, antod sa laing nasod, nakahasol kay mga kaigsunan kay kuyaw ning kining threat lagi, kining terorismo, kining extremism. Anyways, lalawigan naman ng Sulu, very active itong si Governor Toto Tan. Tungkol sa dito sa propagation ng Islamic values and principles at yung mga turo ng Holy Quran. At ito'y nagsimula pa sa panahon ng kanyang ama, si dating Governor Sakurtan. Actually, bumili nga si Governor Sakurtan ng isang radio station upang ibigay sa mga ulama
at sa iba pang religious leaders upang magamit ito dyan sa pagpa-propagate ng Islamic values. So napaka-aktibo itong si Governor Toto Tan. Kaya lang hindi lang nawala tayo marinig dyan sa Basilan. Ano na ba ang trust ng provincial government yan tungkol dito sa mga ganitong klaseng problema, advocacy at programa. Ganon din sa Tawi-Tawi. Wala rin tayong marinig sa Lanao del Sur at Maguindanao. Itong sa Sulu Province, itong si Governor Toto Tan, talagang every now and then nag-hold ito, kakandak ito ng summit. Hindi lang among mga religious leaders, kundi pati na rin mga stakeholders sa kapayapaan, business summit, lahat may kinalaman sa welfare ng mga tausog at sa ikauunlad ng bayan ng Sulu. So no questions about that, mga kaibigan. Kaya lang sa Basilan wala tayong marinig, sa Maguindanao, sa Lanao del Sur at sa Tawi-Tawi. Sa Tawi-Tawi doon nagkakaroon lang dyan yung kamahardikaan parang festival nila. Pero instead ng hindi fiesta, bawal ang fiesta, haram, di ba? Festival. Meron silang kamahardikaan na festival dyan, yung agar-agar. Pero dapat ang ginagawa nila dyan yung summit, forum, business forum, ulama summit, di ba? Kasi ang Tawi-Tawi isa rin yan sa mga maproblemang lugar dahil sa sa Abu Sayyaf, sa piracy at sa kidnappings. So yun ang nakikita natin. Sa Sulu, I'm sure magkakaroon na naman yung actually nga etong si dating governor sa Kurta nang siyang nakapag-unite sa mga lahat ng sultan, lahat ng mga claimants sa Sultanate of Sulu, mga kaibigan. Si Governor Sakurtan lamang ang nakapagkumbinsi sa lahat ng mga sultan na magkaisa at gumawa ng isang grupo upang ma-propagate itong sultanato. So napakaganda, di ba? Dito unang ginawa yan sa Garden Orchid Hotel. Dyan sa Zamboanga City, nagkaroon ng napakalaking unification event. Tapos sinundan pa to sa Patikul, di ba? At yung pinakahuli, si Governor Sakurtan, pinangalanan siyang Dato Syabandar. At ito ay tuloy-tuloy din ang programa nitong si Governor Toto Tan. Saka yan ang hinangaan nating governor, mauna nga kaigsunan diyan sa Suluba. Ato na silang murag wata kadungog unsay mga balita, unsay mga nahimong mga para sa katauhan diyan ng Basilan, diyan ang Tawi-Tawi, ato dito sa laing dapit diyan ang mga Lanao, mga kaigsunan, diyan ang Cotabato. Pero diyan sa Sulu, daghang kaayon silang mga unsa ni pamaagi, unsaon nga pagsugpo niya ng mga terorismo, niya ng extremism, unsaon pagsugpo niya ng mga droga, di ba? Kung dili lang po ng mga kaigsunan ang ilang concentrate karon, dili lang droga, dili lang terorismo, extremism, hasta mga development ang ilang gi-concentrate sa mga leader diya, lalo na gyud kaadtong gobernador diya. Duha ba ang miaging gobernador nga si Sakurtan ug ang iyang anak karon nga gi-continue lang gyapon ang advokasya sa iyang amahan. Ay mo na siyang gobernador karon, anak mga kaigsunan, mao lang gyapon ug sa panahon sa atong presidente karon gisuportaran gyud niya ang unsay gusto sa atong presidente na manghinaot ang mga kaigsunan nga ang mga kaigsunan nato diha mga suluhan ng mga kaigsunan mo asenso na sila kay lagi usahay kini naging watay trabaho, usahay lagi ning kalisod, mao na nga makauna-unang uban mga nilalang diha, uban mga maayo kuno nga magkauna nila mas maayo pa maghimutag dauta, maghimutag mangawat ta, manulis ta. Kaya wala may magkaon, mga Tagalog nga kapit sa padalim na siya. Mao nang giuna-una sa atong gobernador de Sulu nga kinahanglan ato jud ng tabangan ng atong mga lumulupyo. Pareho lang man dag huluano, pareho lang man dag tausog. So kinsa man po'y sa malugi, kinsa man po'y nga unsa ni
maalaot ngalan nga tausog niya daghang kaayong gahimog dili maayo, di ba? Unsa man mga tausog pobre, di ba? Ang tausog ingon sila abat Muslim dato, di ba? Kaya na mga dato nga manulis, mga ana, di ba? Nalagi tungod karon kay nagkalisod-lisod na ang kining unsa ni ang panginabuhi tungod ni anang mga naapod sa gobyerno nga matud pa sa kining matud pa sa Chubacana sa Bandos Los Buenos ang uban diha nga si Gilag Pangawat bisag kapungko gadagan naay musulo ng ilang kwarta. Ang uban diha nga wati kasabot kung sa mga kalihukan nga para lang mga kwarta sa makakwarta unya ang lumulupyo ang katawhan ang mag-antos mga kaigsunan. So mao nang ginabuhat karon sa atong gobernador diha sa Sulu mga kaigsunan nga bisag nagkagubod-gubod gani na ang iyang lugar, ang iyang probinsya apan ang pag-asenso, paglambo sa naay mga infrastructure, mga project. Nang-imbitar ganin siya mga datong din is Pilipinas aron mo invest diha sa Sulu aron nga naapaganin na ibang nasod akong mga nasod ang gustong mo invest diyan sa Sulu mga kaigsunan aron ang mga tao nga lumulupyo diha nga makakitag trabaho, makakitag panginabuhi aron maayo ang ilang panginabuhi diha sa Sulu. Mao na walay hunong ang iyang ang iyang imbitar sa mga tao, mga dato, mga negosyante nga gilang gikan sa laing nasod aron mo invest diha sa ilang lugar mga kaigsunan. Unya lain pa pod ang kining mga ginahuna ko niya iya pong gitabangan tong mga ulama diha, tong mga ustans diha, katong mga kailagi sila man punay mga ulama, mga sa tuwa ba na mga pari ba, mga pastor nga mao naman na idunggon sa mga kababayan po nato nga nahislaan, diba? So kinahanglan ibalik tong mga sinaunang katong atong mga tao nga murag buutang ko tayo sila katong mga values sa mga especially katong mga values sa Islam nga inani mga kaigsunan balik aron na mawala na aron di mga mawala apan murag ma-minimize ba matod ba sa English minimize ang kalihukan di anang mga naghimog mga dili mayong labag sa atong batas sa atong Ginoo o sa atong gobyerno mga kaigsunan. Ginaot nga unta ang tanan kining asenso diha sa kono na ato po ng banabanaon po unta ang lain pong mga lugar ang lain mga probinsya unta muliyog po sila para lang sa katawhan nato mga kaigsunan para sa atong unsa ang mga dahatag kwarta unsa man natong kwarta kinahanglan mo talikod ganit diri sa kalibutan natay legacy ba natay legacy aron mo sulti ang uban katubi to si Topolano tungod to si ini ana kamayo kay itong mayor kamayo kay itong gobernador kamayo kay itong vice mayor konsyal barangay kay lagi murag maayo kay to siya dili kurakot dili unsa ni dili manglimbong unya katong mga limbungan niya mawala na dili mawagtang nila si diri sa kalibutan daghang kay istorya kato si Talpulano gobernador to o mayor ba pero mungurakod lang na to na di murag lahi kayo ang istoryahon ba murag ka ng dili mayo hantod ang mga pamilya maangil na hinoon kanang pamilya nila ayaw magtuwa na ayaw kawatan ka nilang amahan di ba so mao na mga kaigsunan kinahanglan mo talikod nung tadiri sa kalibutan natay legacy sa manang legacy mga kaigsunan aron kandang atong binuhat nga maayo ba dili ta manglimbong dili ta mangawat dili ta mag unsa-unsa mga kalihukan nga dili maayo di ba siyempre mawaga nita diri ang istorya sa tao puro maayo di ba puro maayo sa tuwa na mao na mga kaigsunan ang atong chismis para sa inyo kakita bisag nga inanilanda pero nagyapon tay gamay nga pagsabot sa mga gikan sa Biblia, gikan sa Quran, mga kaigsunan, na atong pahinumdum sa atong mga kining kaigsunan. Di ba?
Tama yan. Kaya, tulungan natin ang ating pamahalaan, mga kaibigan. Tulungan natin ang ating komunidad. Tulungan natin ang ating sarili. Wala na tayong oras. Paalam ka na, brother. Storya, no? Anyway, maayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. Manamilit nami ug mapuhon na pod, bali na gyapon alas 2 hangtod alas 3. Kini lang gyapon si Abdel moingon nga maayong hapon kaninyong tanan. Ay, maraming salamat sa iyo, Abelardo. Nako, ang sarap ng kanyang suman, mga kaibigan. Nagdala dito ng suman. Maraming salamat. Bueno, mga kaibigan, wala na talaga tayong oras. At ingat tayo dahil sobrang init ngayon sa labas. Kailangan wag tayo magpakababad sa araw at nakakasanhiyan ng skin cancer. At wag natin kalimutan uminom ng tubig, at least 8 glasses of water every day. Bueno, mga kaibigan, hanggang sa susunod na bukas, wala na kaming oras. Kung andito pa ako bukas, kung hindi ako uuwi ng maimbong, magkita-kita na lamang tayo uli. Maraming salamat, mga kaibigan. Sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Davao Region, siyempre dyan sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, at kay Director Amir Mawalil. Maraming salamat sa inyong lahat hanggang sa susunod na bukas. Ito po niya balingkod, ang Jacinto, nagsasabing I love you, Mama. Chup chup.